God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan natin ang Panginoon. Mga minamahal, ngayon ay tinatawag na Candelaria o Candlemas. Candelaria, Pebrero 2 ito ipinagdiriwang kahit hindi matapat ng linggo. Pero napakaganda, ngayon ay natapat ng linggo ang Candelaria at malalaman natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa ating pananampalataya. Candelaria, candles, ibig sabihin maliliit na mga kandila, mga apoy na maliliit, gentle, di ba? Pag nakakita ka ng apoy na malalaki, bumubulusok na apoy, natatakot ka. Pero ang maliit na apoy mula sa kandila ay parang napaka-cute, hindi po ba? Parang napakasarap ang ating pakiramdam pag tinitingnan natin ang kandila. Sa kasaysayan ng simbahan, sa kasaysayan ng mga Kristiyano, kasama na sa pagsamba nila, kasama na sa pagdarasal nila ang kandila. Nagbibigay ito ng malaking meaning sa ating buhay na ang Diyos ay liwanag. Bagamat kapag itong apoy na ito ay lumaki, nakakatakot ang apoy, nakakatakot, pero kung tinitignan ko ngayon siya, ay kaakit-akit siya sa aking puso, sa aking mga mata, sa aking isipan. Alam niyo po ba, mga minamahal na kapatid, kung mapapansin natin ang unang pagbasa, may sinasabi dito na nakakatakot ang pagdating ng Diyos. Kasi para siyang malakas na apoy. Sinabi rito, ngunit sino ang makatatagal? Sinabi ni Propeta Malakias, sa pagdating ng araw na iyon. Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siyang parang humahatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak ng ginto at ginto. So, mapapansin ninyo, parang nakakatakot ang pagdating ng Diyos. Hindi po ba? Yun ang ipinakikita sa unang pagbasa. Kasi itong propetang ito at ang unang mga tao noon, nang matagal pang hindi pa dumarating ang ating Panginoon, nahawahan sila ng isang kaisipan sa Diyos. Kaisipan tungkol sa Diyos, na ang Diyos ay makapangyarihan at ang kanyang kapangyarihan ay kanyang ginagamit sa atin upang tayo puksain, upang tayo wasakin, upang tayo dalain, upang tayo paghigantihan. Yan ang klase ng Diyos na itinanim sa sangkatauhan, na ngayon ay binabago ng ating Panginoong Hesukristo sa pagdating niya pa lamang doon sa templo. Siya'y hindi nakakatakot. Hindi po ba? Siya'y isang bata na walang magagawang dahas laban sa iyo, na hindi gagawa ng ikasasama mo. Itong Diyos na sinasabi ni Jesus ay buhat yun sa karanasan ni Jesus. Di ba? Sinabi niya ang tungkol sa mabuting pastor. Di po ba?
nawawalang tupa. Ang nawawalang tupa na nagkakasala, ang nawawalang tupa na naliligaw ng landas ay hinahanap ng Diyos. Hindi mapakali ang Diyos. Parang nasisiraan ng ulo ang Diyos kapag nawawala kahit na ang isang makasalanan. Kaya yun ang gustong idiin sa atin. Katulad din ng isa pang talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa alibughang anak. Anak na nagtaksir. Anak na talagang gumawa ng malaking kasalanan sa ama, pero ang ama buhat ng umalis. Ang anak ay lagi na siyang nakatingin sa ugpungan ng araw, binabantayan niya kung may taong darating. At kung makikita niya ang isang tao, tatakbo agad siya. At kung makita niyang kanyang anak yon, ay yayakapin niya. Di po ba? Yun ang konsepto ng Diyos sa isip ni Jesus. Yun ang gustong ipakilala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ng Diyos ay mabuti, ng Diyos ay mapagpatawad, ng Diyos ay mapagmahal. He is a gentle God. Hindi nananakit. Siya ay nagpapakain. Siya ay bumubuhay. Siya ay nagmamahal sa atin. So dapat yan ang maintindihan mo. Yan ang sinabi ni Mother Teresa de Calcutta. Kung ganito ang tingin mo sa Diyos na siya isang mapagmahal, you will be converted. No? Ikaw ay magbabago sapagkat mabait ang iyong Diyos. Hindi katulad ng Diyos na parang may hawak na kidlat. Di po ba? Nagagamitin niya anytime ang kapangyarihan ng kidlat na yon upang puksain ka. Kaya mahirap daw sa isip ng tao na tanggalin ang konsepto ng Diyos na malupit sa Kanya. Kasi ito ang itinuro sa Kanya ng Kanyang lipunan na ang Diyos ay mapaghiganting Diyos at malupit na Diyos. Kailan kaya magbabago ang tingin natin sa Diyos? Kaya nga daw, kung yan ang tingin mo sa Diyos, malupit ka rin. Ganyan ka rin, trumato ng iyong kapwa-tao. Kung malupit ang iyong tingin sa Panginoon, sigurado, may kakaiba kang tingin sa iyong kapwa-tao. Yun po yung una, no? Na dapat nating maintindihan. Pangalawa, kung mapapansin natin, noong unang panahon, mga minamahal na kapatid, ang mga panganay ay inihahandog sa Diyos. Alam niyo po ba na nahawa din sila, yung mga Israelita, ng isang klase ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa kanilang kapaligiran. Kapag sila ay sumasamba, merong mga relihiyon noong unang panahon na iniaalay nila ang tao sa Diyos nila, kay Zeus, kay Jupiter, no? Yun ang kanilang pinag-aalayan. Ang Diyos nila umaabot ng 2,000 mahigit. Ang Diyos nila na si Zeus ay nagagalit at kailangan pag-alayan ng buhay ng tao. Yan ang nasa isip nila noon. Tingnan nyo kung gaano ang isip ng tao ay nakuha yung ganon pagtingin sa Diyos, na pag-alayan ang Diyos ng buhay ng tao. Merong maganda doon, hindi po ba? Na nangyari sa daigdig na ito, na ang tao ay nag-alay ng pinakamahalaga sa Diyos.
ang kanyang buhay. Kaya noon sinusunog yung mga panganay. Sinusunog din ang mga unang harvest. Halimbawa, panganay na tupa, panganay na baka. Okay? Pero sa mga Israelita, nagbago ang kanilang tingin. Kaya kung mapapansin mo rito, imbis na patayin ang panganay, katulad ni Jesus, naghahandog sila ng tupa. At yun na lang ang pinapatay. O kaya lahat ng unang bunga ng kanilang halaman ay para sa Diyos. Napakaganda, hindi po ba? Parang tumatanaw ka ng malaking utang na loob sa Diyos na galing sa iyo ang iyong buhay at ibibigay mo yan sa Diyos. Galing sa Diyos ang iyong mga halaman, ang mga hinarvest mo at ihahandog mo yan sa Panginoon. So, kung mapapansin mo, napakaganda ng ganon, pero pinalitan na nila nga. Hindi po ba? Ang palit ay, kung ikaw ay mahirap, kalapati na lamang ang ihahandog mo, yan ang susunugin, yan ang papatayin. Kung ikaw naman ay may kaya-kaya, pwede namang tupa na lang ang iyong susunugin, kordero na lang. Yan tawag ay kordero. Kaya nga ginagamit natin yan sa misa, kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Hindi po ba? So, si Jesus ay siya na ang kordero, siya na ang pinatay para sa atin. Yun yung gustong sabihin sa atin ngayon. Ipinapasok siya sa templo at inihahandog na siya sa Ama para sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkakasala. Alam nyo, nung unang panahon, mga minamahal na kapatid, sinabi na ng Diyos, ano yung sinabi ng Diyos? Ng Diyos Ama, ayoko na ng inyong mga handog. Ayoko na niyang mga tupang iyan. Akala niya'y nasisiyahan ako. Sabi niyang ganon. Ibig sabihin, hindi siya nasisiyahan sa handog ng mga tao. Defektibo ang handog ng tao. Hindi na kaaya-aya sa Diyos. Pero ang tunay na handog ay ibinigay mismo ng Diyos. Walang dilit iba, kundi ang kanyang bugtong na anak. At yun lang ang kaaya-ayang ihahandog ng sanlibutan, ng mga tao, upang maging katanggap-tanggap ang handog ng sangkatauhan. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, mga minamahal na kapatid, si Jesus ay nagsagawa ng unang misa. At bago siya patayin, inihandog niya na ang kanyang sarili para mayulit-ulit ang sangkatauhan ay mag-alala ng paghahandog. At yun ang kaaya-aya sa Diyos. Kaya nga, kung mapapansin mo, ngayong araw na ito, pumasok ang liwanag. Kasi si Kristo ang liwanag. Pumasok siya sa simbahan. Nang ibig sabihin, magmula ngayon, ang mga defektibong pagsamba ng sangkatauhan, ang hindi katanggap-tanggap na pagsamba ay napalitan na, sapagkat ang pagsamba ngayon ay kaaya-aya na, sapagkat si Kristo na ang iniaalay, si Kristo na ang inihahandog. Kaya kapag pumupunta tayo, pumasok na sa reliyon, di ba? Pag pumupunta ka sa simbahan, mapapagkatiwalaan mo na ang simbahan na tama ang kanyang pagsamba, na tama ang kanyang mga pagdarasal, sapagkat si Jesus mismo ang nagbigay ng banal na misa. Sa ganito na lang muna natin hihintayin ang Diyos sa pamagitan ng pagsasama-sama tuwing linggo. Yun po yung gustong sabihin sa atin. Kaya kung mapapansin mo,
doon sa pagbasa itong si Simeon at saka si Ana. Paano nila hinintay ang Diyos? Hinintay nila sa pagdarasal. Di po ba? Hinintay nila sa reflection. Hinintay nila sa pag-aalay ng kanilang sarili. Hinintay nila sa paggawa ng kabutihan. Hinintay nila sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang sarili. Kaya tama ang ating ginagawa sapagkat ang ating pagsamba, ang ating reliyon ay si Kristo mismo ang siyang gumawa, nagpakita, nagtatag ng ganitong klase ng pagsamba. Kaya magtiwala tayo sa iniwan ni Kristo na banal na misa. Yan nga, kaya tatanungin ko kayo, ano ba ang attitude nyo sa banal na misa? Paano nyo bang tinatrato ito? Kapag ako ay nagbibinyag, sinasabi ko sa mga tao, may 3 tayong aksyon sa banal na misa. Ano yung 3 aksyon sa banal na misa? Pagtayo, ibig sabihin, gumagalang tayo. Hindi po ba? Ginagalang natin ang mga panalangin. Ginagalang natin ang mga pag-awit. Ginagalang natin ang ating pang mga banal na ginagawa dito sa banal na misa. Pangalawa, ay yung tinatawag na pag-upo. Ibig sabihin, pinoproseso mo sa iyong isipan, ano ang nangyayari? Ano ang aking narinig? Ano ang aking naramdaman habang ako'y nandito sa loob ng tahanan ng Diyos? Alam kong pumasok na si Jesus dito sa tahanang ito at naririnig ko ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga pagbasa. Hindi po ba? At sa mga pagdarasal, pinoproseso ko kung ano ang aking nararamdaman. Tinitignan ko ang aking encounter with Jesus. Diba? And then, sumunod ay yung pagluhod. Yung iba sa atin, ayaw lumuhod. Hindi ko alam, gusto na lang sigurong nakaupo. Yung iba naman, ayaw nang tumayo. Siguro may sakit kayo sa tuhod. Sa palagay ninyo, kung wala naman kayong mga sakit, bakit hindi nyo ibigay ang tamang pagsamba, ang tamang aksyon, katulad ng pagluhod, katulad ng pagtayo, katulad ng pagninilay-nilay, pag-upo. Napaka-importante yon. Anong nangyayari sa iyo habang isinasagawa natin ang pagsamba? Ibinigay mo ba ang tamang relasyon mo sa iyong sinasamba na Panginoon at Diyos? Yun po yun. So dapat malinaw sa atin, mga minamahal na kapatid, yung pagpasok ni Jesus ay may kaugnayan, yung pagpasok ni Jesus sa templo nung sanggol siya ay may kaugnayan sa ating pagsamba, na itong pagsambang ito'y dapat mong pagtiwalaan, na itong pagsambang ito ay dapat mong mahalin, pahalagahan, sapagkat iniwan ito ng Panginoon. Yung iba naghahanap pa ng masayang pagsamba, kaya binabawal po sa atin yung mga tambol, mga gitara, bawal po. No? Sa ibang reliyon, sinasabi ng iba, ay doon na lang ako sa mga born again. Kasi ang saya-saya, may mga tambol, nagyayakapan pa yung mga tao. Tapos, may pakapi pa, may minsan religion of feelings tayo. Reliyon ng pakiramdam, no? Gusto natin ng pakiramdam. Hindi po. Hindi po tayo reliyon ng pakiramdam. Ito'y reliyon ng
pagbubukas ng Diyos sa atin. Binuksan niya ang mga bagay na dapat nating gawin kahit wala tayong masyadong pinakikiramdaman, nararamdaman, nandoon siya sa gitna natin. Yan ang sinasabi ni Santa Teresa de Avila, no? Sinasabi ni Santa Teresa de Avila, pag tinititigan kita sa banal na pagdiriwang, tinititigan kita sa altar, nakatitig ka rin sa akin kahit na ako'y inaantok, kahit na ako'y may problema, kahit wala akong sa aking isip, alam kong nandito ka sapagkat pumasok ka na sa banal na templo upang samahan kami na sambahin ang iyong Ama. So, yun po. And then, sa kauli-ulihan, may kaugnayan ito sa ating pag-alis sa daigdig na ito. Di po ba? Ano yung sabi ni Simeon? Anong sabi ni Simeon? Sabi ni Simeon, pwede na akong mamatay, Panginoon, sapagkat nakita ko na ang liwanag. Nakita ko na at hinawakan pa ni Simeon ang bata. So paano nating hawakan ang Diyos sa ating pagsamba? Sa pamagitan ng pagdarasal. Hindi mo kayang hawakan ng Diyos sa pamagitan ng iyong mga kamay. Sa pamagitan ng iyong isip at puso na naririto. Bagamat pumapalpak ang ating isip at ang ating puso, minsan tayo ay wala sa ating sariling isip kapag tayo ay naririto. Maaring puyat tayo, marami tayong problema, pero sinisigurado ng Diyos ni Jesus na nandito siya. Nandito siya kasi nandito ang sambayanan. Ang sambayanan na kung saan iniwan niya ang banal na pagdiriwang. May kaugnayan ito sa ating pag-alis sa daigdig na ito. Di ba? Na itong banal na misa, na itong pagsamba ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko, ay salamin ng pagsamba sa kalangitan. Yun ang gustong sabihin sa atin. Kaya sinasabi, di ba dito sa Ama namin, sambahin ang ngalan mo, mas pa sa amin ang karin mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Kung paano kang sinasamba ng mga anghel, ng mga santo, doon sa kabilang buhay, diyan sa kalangitan, sana masamba ka namin dito. Napakaganda nun, hindi ba? Masamba ka namin dito na para kaming mga anghel. So, ito ang salamin ng pagsamba. Pagtiyagaan mo muna ito. I-enjoy mo ang pagsamba. Mahalin mo ito. Igalang mo ang pagsamba sapagkat ito ay mayroong kahulugan sa kabilang buhay. Kung paano mong sasambahin ang Diyos ngayon, ito ay sumasalamin sa pagsamba mo sa Diyos na hindi mo nakikita. Kaya po sana magbago ang ating pag-uugali sa loob ng misa. No? Mag-ugali na ang lahat ng ating ginagawa ay ating pahalagahan, mahalin at igalang ang bawat parte ng banal na misa. Yung mga pag-awit po natin, sana kahit sa kahuli-hulihan ng parte ng banal na misa, nandiyan kayo. Di ba kung kaharap ninyo yung Diyos, bigla na lang kayong tatakbo, nagmamadali ako. Di ba? Hindi ba maganda yun? Hindi maganda yun? Di ba?
So yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Kung nandito kayo, ibigay nyo sa Diyos ang dapat nasa Diyos. Okay? So, pahalagahan po natin ang banal na misa. Lalong-lalo na yung pagbibindisyon po sa inyo. Hanggat hindi kayo nabibindisyonan ng huling bindisyon, yun po ay itinakda sa Biblia mismo na bindisyonan ang mga tao pagkatapos ng pagdiriwang. Minsan nagtatakbuhan na tayo. So, tingnan po natin ang lahat ng iyan. Tanungin natin ang ating sarili, mahal ko ba ang iniwang pagsamba ng Diyos dito sa lupa na ginagawa namin sa loob ng simbahan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman, sa katahimikan ng ating puso, abang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos, ang ating mga kahilingan, ang dalhin natin sa Kaniyang awa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Ipikit natin ang ating mga mata, iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, salamat po, binibigyan mo kami ng pagkakataon na lumapit sa iyo, na sumamba, sumama sa komunidad ng mga nananampalataya. Salamat po, habang kami may hininga, habang kami malakas, naririnig namin ang iyong salita, nararamdaman ka namin. Salamat po tuwing linggo, nadarama namin ang kapayapaan, naghahandog kami sa iyo ng aming mga ginawang sakripisyo. Salamat po, hinaharap mo kami tuwing kami humaharap sa iyo. Salamat po, Panginoon, at lubos po kaming nagtitiwala sa iniwanan mo sa aming banal na misa, mga pagsamba, na sa pamamagitan ng mga ito, kami ay nakakasamba sa iyong banal na Ama. Salamat po, Panginoon, at sa pagsamba namin, dinadala namin ang aming mga hinaing. Dinggin mo po ang paghihirap ng aming kalooban, ang mga suliranin namin, ang mga pagsusumamo namin, ang mga pangarap para sa pamilya. Bigyan mo po kami, Panginoon, palagi ng kapanatagan tuwing haharap kami sa iyo, tuwing dinadala namin ang aming suliranin sa iyo. Dinggin mo po ang aming mga puso, dinggin mo po ang aming mga kaluluwa na ngayon ay nakikipag-usap sa iyo para sa kabutihan ng aming pamilya. Ipinagdarasal din namin ang mga may karamdaman, Panginoon, lalong-lalo na ang mga may cancer, ang mga
may panganib sa kanilang buhay, ang nakatatanda naming mga mahal sa buhay. Hawakan mo sila, Panginoon, bigyan mo ng kagalingan, bigyan mo ng kapanatagan. Tulungan mo sila, Panginoon, kaming lahat. Salamat po. At lahat ay aming ipinauubaya sa iyo. Salamat po, nagtitiwala kami sa iyo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon, ang lahat ng aming iniling ngayong inaalala namin ang iyong pagpasok sa templo, sa iyong simbahan, ay inihiling namin ito sa iyo, aming Panginoong Hesukristo, at dalhin mo sa iyong Ama sa kalangitan. Amen. Purihin natin ang Panginoon.